nandito ako sa Badja and ayun, so ipapakita ko sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kung anong meron tong Badja na to. Ayan. So actually sa ibang lugar ay tinatawag nila itong tok-tok. T-U-K, tok-tok. Ayan. So actually madali lang siyang pag-aralan. Although marami siyang, kasi ano siya, manual. So marami siyang function na gagamitan, ganun. Ito, clutch to. Tapos andito yung brake. Ayan. Tapos ito accelerator sa kanan. So, sige. Wait lang. Kailangan pag binubuksan mo siya, ipipress mo tong clutch. Ayan. Ayan. Ayan siya. Tapos, naka-neutral ako. Ayan. Naka-neutral yan. So, eto pala, dito banda yung kanyang gear. So, may nakasulat dyan na 1, 2, 3. Tapos, may 4 pa ba? Yan. Meron 4. So, eto banda yung kanyang clutch. And, dito naman yung kanyang gas, accelerator. Tapos, eto yung ano ba to? Ito. Ayan. Ayan. So, off mo na. Tapos, ito, lights. Lights to. Tapos, ito, busina. Lights to sa harap. Ayan, busina. Tapos, ito, signal light. Turn at saka left and right turn. Ayan. Tapos, ito, ilaw din. Ayan, ano pa ba? Tapos, ito, dito, emergency light to para sa likod. Tapos, ito yung kanyang brake. Ito yung kanyang gasolina. Tapos, ito pala, pag-aatras. Ayan. So, pag-aatras, hihilahin mo ito pataas. Ayan. Ganyan yan. So, aabante ka na yan. Ganon. Tapos, ito din, brake din to. Ito sa baba. Ayan, brake din to. Ganyan. Iaangat mo lang siya pataas. So, yan. Tapos, ito, actually, second hand namin ito nabili, kaya ito dito, sira. Ayan, wala siyang takip. Parang compartment din to. Tapos, itong compartment dito, meron siyang disuse. Ayan. Ayan, may compartment din to dito sa taas. Ayan. Ayan, ganyan. Actually, hindi namin to ginagamit dito sa taas. Ayan. Tapos, meron siyang salamin dyan. Salamin doon. Yun lang. Actually, yung busina nito, mahina. So, pinalitan namin siya. Nandun na yung busina niya nasa labas. Kasi, ay busina yan ng sasakyan. So, kaya malakas siya. So, ganun. So, ito yung first time kong nakapag-drive ng ganito. And, masasabi kong madali siyang pag-aralan. And, actually, tinuruan ako nung yung kapitbahay namin, siya yung nagturo sa akin. So, 1 day pa lang, 2 days, pang second day ko, pinag-drive niya na ako, pinahawakan niya na sa akin. Yung first day, tinuro niya muna sa akin yung mga, siya muna yung nagda-drive. Tapos, second day, ako na yung nag-drive. And, yun, so, hindi naman ako kinabahan, hindi ako natakot, as in, kasi feeling ko, kaya ko siya. So, yun, so, pang third day, gamay na gamay ko na siya, as in. So, basta kapag first timer ka, and, andun yung interest mo talaga na makakapag-drive ka, na kaya mo, madali mo siya matutunan. So, ayun. So, eto, first time ko makapag-drive ng ganito. So, okay naman. So, madali lang siyang pag-aralan as in. So, yun. And, by the way, kaya ako i-share yung video na to kasi binibenta namin to. And, kasi nagda-drive din to si Michael. And, nahihirapan siya gawa ng hindi kasi tinted yung salamin. Actually, pwede naman siyang ipatinted. Kaya lang, nahihirapan siya gawa ng masikip yung pintuan. Ayan, ganito. Oh. So, nahihirapan siya makalabas. Hindi siya agad-agad nakakalabas kasi malaking tao nga siya. Tapos, malaki yung paa niya. So, nahihirapan siya magpapalit-palit yung paa niya. So, and akala niya kasi noon, sabi niya, kaya niya daw sakyan to. Kaya, ito yung kanyang binili. Tapos, yun, na-realize niya, hindi niya pala kaya. So, sabi niya ay, sasakyan na lang daw talaga yung kukunin niya kasi kung ipapagawa pa namin yung tinted dito sa salamin na to and hindi rin siya komportableng drivean to, so yun, sabi niya might as well ibenta na lang natin. So okay, so ako naman wala namang problema kasi feeling ko madali lang talaga siyang kasi nung una, by the way, second hand namin to nabili. And yung nabili namin siya, medyo matigas yung kanyang yung pang nag-shift ka ng gear. From gear 1, i-gear 2 mo siya, matigas as in. So, pinapalitan namin, cable clutch ang tawag sa kanya. Mura lang naman, mga nasa 200 pesos. And ngayon, okay na siya. Hindi na siya matigas kapag ka magpapalit ng mag-shift ka. So, yun. Tapos,
Yung binigay sa amin to kasi nga hindi ko alam. So, hindi ko alam kung paano titingnan yung gulong, kung bago ba or and second hand din naman kasi to. So, nung later on, nung tinignan na, akala ko okay yung gulong. Yung pala, yung isa ay sobrang nipis na. And yun, so, hindi na namin siya napansin nung dineliver sa amin. And ayun, so pinalitan din namin yung mga gulong. So, dalawang gulong yung napalitan sa likod. Yung sa harap, okay pa naman. So, yun. And, yun lang. Yung bad side lang dito kasi open siya. Actually, meron ako mga nakikitang mga ganito ay talagang sinarhan nila. May mga pintuan. Pero ito, hindi na namin siya puporsigihin na lagyan siya ng takip or lagyan siya ng pintuan kasi nga balak nga namin siyang ibenta ulit. Ibibenta namin siya. Kasi, ang bad side dito, pag nakapark ka sa mga public parking, so, di ba open lang siya yan? Lalo na kung may mga dala ka, gusto mo siyang iwanan pero hindi mo siya may iwanan kasi nga, ay open lang, so nanakawin. So, meron palang compartment dito sa may eto, dito sa may upuan na to, meron tong compartment. So, pwede ka maglagay dyan. Kaya lang, ay wala namang padlock. So, madali lang din siyang mabuksan. So, actually, pwede mo ilagay dyan kung meron kang extra na gulong. Yun. Yun lang. So, para sa akin sa mga first timer, mas madali ko siyang, feeling ko, mas madali ko siyang natutunan and madali lang siyang drive-an. So, yun. So, actually, mga part Manila, sa ibang lugar, ay talagang ito yung ginagamit, yung badya, lalo na pang mga public transportation. Pero dito banda sa lugar namin, sa may Cabanatuan, wala pang gaano. I mean, talagang may mga ilan-ilan nakikita ako for private use, ayun. Kasi dito sa amin, puro tricycle. Actually, feeling ko, kung ipagkukumpara sa tricycle at saka ito pipiliin ko. Kasi parang kang nasa sasakyan, kaya lang, open nga lang siya, wala siyang pintuan. Pero yung, yung komportable ka. Kasi yung tricycle maliit. Kaya yun din yung isa sa pinush namin na bumili nito. Gawa nga nung si Michael, yung asawa ko, ay mataas, malaking tao. So, nahihirapan kami palagi kapag sumasakay kami ng tricycle. Dahil nga, ang mga tricycle, ang baba, as in, nahihirapan siya as in. Maliliit sila, mababa, masikip. So, eto talaga, sobrang komportable siya dito sumakay. Kasi talagang saktong-sakto siya and para ka lang nasa sasakyan. Alam mo yun, yung mga kotse na yung sa mga sasakyan, ganun siya ka-komportable kapag sumakay ka. Hindi siya nahihirapan. So, dito lang siya nahihirapan kapag ka mag-drive kasi nga, syempre, yung paan niya mahaba. I mean, yung kanyang tuhod. Mahaba yung kanyang legs, ganun. So, nahihirapan siya, halimbawa, pag bababa, naakyat, nahihirapan, nai-stuck siya. Hindi siya nakakagalaw. So, yun lang yung bad side nun. And, so, para sa akin, actually, hindi pa ako nag-attempt na lumabas. Gawa nga ng wala pa akong lisensya. Actually, sabi ko, kaya ko namang lumabas. Natatakot lang ako kasi baka mamaya may bumunggu sa akin. Wala akong laban kasi nga wala akong lisensya. So plano talaga namin ay kukuha na ako ng student permit this month. Kasi, para meron akong nasimulan. Mag-aantay na lang ako ng ilang months para makapag-apply ako ng non-pro. Ayun. So, para makapag-drive na ako mag-isa. Kasi, para sa akin, ako talaga sa amin, ng asawa ko, ay ako talaga yung mag-drive kasi siya, mahina talaga yung mata niya. Although, marunong siya mag-drive kasi nga driver naman talaga siya noon. Kasi meron siyang sasakyan sa Amerika. So, yun talaga siya, nagda-drive talaga siya. Pero dito kasi sobrang, alam mo yun, yung mga driver dito, as in, kung hanggat kayang sumiksik-siksik, ganon. So, para sa kanya, iba kasi yung kanyang, nakasanayan. So, nahihirapan siya mag-adjust sa mga rules ng pagdadrive dito. As in, walang rito walang disiplina. Siksik kung siksik, liko kung liko. Alam mo yun, walang pakundangan. So, yan. Sabi ni Michael ay kaya niya mag-drive, kaya lang ang priority talaga ay ako ang magdadrive. So, ang ingay, maraming ito yung maraming ibon. So, ako talaga yung priority na magdadrive kasi kapag ganito na maaraw, I mean, maliwanag, yung mataas na yung araw. So, maano yung mata niya, nahihirapan siyang parang lumalabo, lalo yung mata niya. So hindi siya safe na mag-drive na ganito talikang araw. So, sabi ko, syempre, may mga errands kami na kailangan lumabas. So, kailangan talaga ako yung magdadrive. So, ayun, pinupush talaga namin na makapag-drive ako sa labas and makakuha ng lisensya. So, yun. Ay ko nga pala, tungkol sa pagpaparegister namin dito. Kasi, second hand namin to nakuha. So, hindi siya registered. So, pinaregistered namin siya sa LTO. And then, ilalagay ko na lang dyan yung mga prices na binayaran namin kasi nakalimutan ko na. And, yun, para sure na hawak ko yung papel. So, ilalagay ko na lang dyan. And then, wala naman, hindi naman siya mahirap magpa-register. And,
magbabayad ka lang, meron kang babayaran na insurance, kasi gano'n ang ginawa namin. Tapos, pagdating sa LTO ay, as in, inagad na kami. I mean, sabi nung nag-assist sa amin, sige, ano ko na to, i-registered ko na ngayon para meron na kayong magamit pag uwi nyo, naka-registered na siya. So, yun, as in, saglit lang, mga 2 hours lang yata, natapos kami agad. And then, yung sa HPG ba tawag dun? Sabi niya, yung magpapatransfer, kasi nga, yung pangalan na naka-register dito ay sa ibang tao, tapos, nakatira siya sa Mindanao, sa may Cagayan de Oro. So, sabi niya ay, balikan niyo na lang kasi ipaprocess niya daw yung pagpaparegistered. Kasi pala, yung tinatawag na HPG ba? Tama ba yun? Basta yun. Ay, saka ka lang papupuntahin doon kapag ka ready na yung pag-transfer sa pangalan mo yung unit. Ganun pala yun. So, kailangan nasa pangalan mo na, tapos saka ka pupunta doon sa may HPG doon para i-register din doon, and meron pang mga gagawin na checking. So, sad to say, inabot na kami ng pabalik-balik doon, wala pa rin balita, sabi, ay pinaprocess pa daw, and naabutan din yun ng holiday, so, wala pa rin update. Tapos, ngayon, inabot na siya ng 1 month, so, nag-decide na kami na ibibenta na nga ito, so, hindi na rin namin siya naparegister, sabi niya, yaman na, yung makakabili na lang yung magparegister kung gusto. Kasi wala naman sanang problema. Kasi, makakabiyahe ka naman. Kaya lang, syempre, mas mainam nga naman na yung registration ay nakapangalan sa'yo kasi ikaw nagdadrive. So, wala namang problema. Kasi kahit na merong hulihan dyan, tingnan yung papel mo, tapos as long as naka-register. So, walang walang violation na kapag ka nagbiyahe ka na hindi pangalan mo yung registration. Hindi, walang ganon. So, talagang pinapayagan ng LTO na as long as register yung sasakyan, naka-register siya, updated, so hindi ka nila huhulihin. Kasi nga, kaya lang naman nila hinuhuli kasi nga, binabiyahe mo, diba? Binabiyahe mo na hindi naman nakarehistro. Ganun lang yun. So, gusto sana namin yun, ipa-register sa pangalan namin. So, na hindi namin alam na ganun pala katagal ang pag-process kasi naintindihan ko na gawa nga ng yung unang may-ari nito ay taga Mindanao pa. So, parang nahihirapan sila makipag-coordinate kasi nga ay through computer lang naman ang kanilang communication, and lalo na kung hindi mo pa kaibigan. Kung hindi pa niya kaibigan yung kung hindi niya pa ka-vibes yung taga-LTO doon sa Mindanao, so hindi rin siya agad-agad mapaprocess. So ganun siya katagal na maprocess. So actually di na namin siya binalikan. Kasi yun na nga, 1 month na siya ngayon. So 2 times kami nagpabalik-balik doon sa LTO, and wala pa din daw update. So napagod na lang yung umayaw na lang yung asawa ko, sabi niya, yamo na yan para yung makakabili na lang nito kung gusto nilang ipa-register, ipa-register sa pangalan nila, di sila na. So ganon. So yun, sa dead of sale pala ay kasi kapag ka second hand na pala yung binibili mo, ang pinakaunang requirements na kailangan mong hanapin ay yung dead of sale. Kailangan may dead of sale na merong pirma ng pinakaunang may-ari. May pirma, 3 pirma, tapos kailangan may ID, may government ID. So, tapos, yung dead of sale, una, kasi nga first time namin, dito sa lugar namin, merong mga law offices. Ngayon, dun 2 beses yata ako 2 beses, 2 times, na iba-ibang law offices yung pinuntahan ko. Sabi niya, hindi daw sila tumatanggap ng isang kopya lang ng deed of sale. Kailangan pala daw, yung original na deed of sale ay 2 copy, hindi isa lang. Kasi, yung kopya pala ng deed of sale ay kopya nila, tas kopya mo. Ganon, kinukuha pala nila yon. Kailangan may kopya din sila. Tapos, and, kailangan daw, yung isang pinuntahan ko na law office, sabi, kailangan daw, nandyan daw sa harap namin yung pinakaunang may-ari kasi magpipirabahan daw. Sabi ko, paano nangyari yun? Kasi yung pinagbilhan namin ay buy and sell din siya. So, nabili niya lang din pero hindi niya na pinalipat kasi nga binibenta niya nga. So, hindi niya na pinalipat. Tapos, yun. Ngayon, ang nangyari ay sabi, kasi kakapanood ko sa YouTube, sabi, ay maghanap ka ng, yung mga notary public, na mga nagpapanotaryo na, yung mga cheap, pero mga legal naman yun sila, yung mga cheap na walang hinihingi mga kung ano-anong requirement. So, yun ang hinanap ko. Nagpunta ako ng city, yung pinaka, malapit sa may, yung mga maraming notary public. Doon ako nagpunta, susday, ang dami pala nila. And walang kahirap-hirap, sabi ko magpapaano po, deed of sale. And yun lang, saglit lang, tinatakan lang, pinirmahan na abogado yun yung nagpirma. And yun na, bayad lang, 500 pesos, walang kung ano-anong tanong. Ganun lang, pinirmahan, tinatakan nila yung aking hawak na deed of sale, tas 500 pesos, ganun lang.
Tapos, yun. So, akala namin, mahirap magpa-deed of sale, magpa-notaryo. Hindi pala. Ayun. So, hanapin nyo lang yung mga walang hassle na notary public. Doon kayo magpunta, doon kayo magpa-notaryo. Kasi hindi ka nila hanapan ng kung ano-ano. Walang sali-salita. Basta sabihin mo kung magpapa-notaryo ka. Yun, tatatakan nila. Tapos, perma. Tapos, i-record nila doon sa ano nila, sa computer nila. Tapos, ay magbabayad din ng 500 pesos. So, ganun lang kabilis. Tapos, yun. And, yun, lagi namin, yung Xerox, kapag bumibiyahe kami, ay lagi namin nandito lang sa compartment, yung copy ng deed of sale, tapos yung registration ng ORCR. So, para just in case, halimbawa nasa biyahe, tapos biglang biglang may humarang, at least ay meron tayong ipapakita, diba? So, ganun lang. Ano pa ba? Sa deed of sale, kailangan may perma. Perma ng bumili, perma ng nagbenta, ganun, tatlong perma, ganun. Tapos kung kaya mong picturean, kasi ganun yung ginawa ko, na kapag ganung binigay na sa amin yung unit na to, ay nagpicture talaga, tapos print out ko din yun. Dala-dala ko din yun sa LTO, pero hindi naman yun hinanap. So, yun mo yun. Para just in case lang, at least ready ka. So, ganun lang. Yun lang yung akala ko kasi, yun lang, yung pag-transfer lang ng pangalan, ng registration nito, yun lang ang matagal. So, I think mas mabilis kung, halimbawa, yung may-ari, kalugar mo lang. Diba? Halimbawa, Maynila lang. Kasi madali mo siya mapuntahan. Unlike ito, andito kasi kami ng Nueva Ecija. So, yung pinaka-may-ari talaga nito na nakalagay sa registration ay Cagayan de Oro. So, diba, ang layo, Mindanao pa. So, yun lang ang hassle. Kaya kailangan, pag bumibili kayo ng sasakyan, kung gusto nyo na mailipat sa pangalan nyo yung registration, ay kailangan ay kalugar mo lang, or kung Maynila, kung Visaya, gano'n, Mindanao, para madali mo lang siyang mapuntahan. So, yun. And para hindi mahirapan yung LTO makipag-coordinate. Ang hassle niya pala. So, gano'n. So, wala namang problema yun. Kung hindi nakapangalan sa yung registration, walang problema. Maibibiyahe mo siya. So, as long as na naka-register yung ORCR, meron kang hawak, yung updated, gano'n. So, yun lang. Thank you for watching. Na-share ko lang yung aming And yung pa pala, yung pagpapacheck, ilalagay ko din yon yung sa emission testing. Kasi bago ka pala, nung nagpunta kami ng LTO magpaparegister ng ORCR, ay dinala niya muna pala kami sa emission testing. Dito yon sa may papuntang Talavera. Doon yung emission testing. Tapos, include ko na lang yung video dyan. Tapos, yun, chinek lang. May mga chinek, tapos bayad, tapos bumalik ulit kami ng LTO. So, doon na nag-start yung processing. So, lalagay ko yung video, tapos yung price. Ayun. So, thank you for watching. Bye! Okay. We got the insurance. And we're going again inside. There.